Okay sweetie, marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Muli itong natulog ng mahimbing. Tinabihan niya ang anak niya sa pagtulog. Nakukonsensya siya sa mga kalukuhan pinagagawa niya. Ngayon niya na-realize na kailangang pagtuunan niya ng pansin si Fea kaysa mga kung ano-anong mga bagay. Masakit ang ulo ni Henry pagkagising niya. Naalala niya na pinuntahan nga pala niya si Shane sa probinsya nito at nandito siya ngayon sa mansyon ng lola nito. Natuwa siya dahil katabi lamang ng asyenda ng lola ni Shane at asyendang pinagtatrabahoan ng kanyang tiyo Philip. Kaklase niya ito mula nung high school sila hanggang kolehiyo at nang niligawan niya ito nung magdebut ito, sinagot siya ni Shane at siya ang unang naging boyfriend nito. Ilang beses silang humantong sa kama pero never na may nangyari sa kanila. Kahit na pareho na silang nag-iinit ay hindi pa rin magawa ni Shane na isuko sa kanya ang isang bagay na gusto niya. Kaya naman bumalik siya, gusto niyang bawiin muli si Shane at maging parte muli ng buhay niya. Ngunit sa tingin niya ay mahihirapan siya dahil sa laki ng kasalanang nagawa niya rito. 3 taon na ang tinagal ng kanilang relasyon, ngunit nagawa niyang lukuhin ito dahil hindi nito binibigay ang gusto niya. Her virginity, gusto ni Shane na pakasalan muna niya ito bago nito ibigay ang hinihingi niya. Nagalit siya nung dahil hindi niya matanggap na naapakan ang ego niya dahil sa pagtanggi nito sa kanya. Paglabas niya ng kwarto ay sinalubong siya nito. Nakahalugip-hip ito sa harapan niya at nakataas ang isang kilay. Makakaalis ka na, hindi alam ni Lola Minda na nandito ka. Isa pa, tapos na tayo, hindi ba? Kaya wala kang karapatan pang lapitan ako. Seryosong sabi nito at saka hinagis ang susi ng kanyang kotse. Tinalikuran siya nito, ngunit mabilis niya itong niyakap sa likuran. Bumalik na tayo sa dati, Shane. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Pumalag si Shane at marahas siyang nitong itinulak. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan sa akin. Ano ka, matapos kitang mahuling nakikipagtalikan sa iba, hito ka ngayon nakatayo sa harapan ko na parang wala lang lahat ng mga ginawa mo? Henry, nang umalis ako sa Maynila, malinaw na sa akin na wala na talagang tayo. Nung una hinintay ko pa na sundan mo ako dahil ako yung mahal mo at hindi ang babaeng yun. Pero habang tumatagal na-realize ko na sinasayang ko lang ang oras ko sa'yo. Kaya ngayon, please, umalis ka na. Umiyak na sigaw nito. Babe, kaya nga ako nandito para kausapin ka at bumawi sa ginawa ko sa'yo. Please, give me one more chance. I love you so much. I love you. I'm sorry. Ilang ulit na kitang pinagbigyan. Umalis ka na, Henry. Pagtataboy nito sa kanya, tinalikuran siya nito. Huwag ka nang babalik pa. Pagkatapos nitong magsalita ay tumakbo ito paakyat ng hagdan. Nilapitan siya ng katulong nito. Sir, salamat man ang pakisabi na lang kay Shane na babalik na ako. Sinulyapan ni Henry ang hagdan at tinangala ang kwarto ni Shane na nasa itaas bago siya tuluyang lumabas ng mansyon ng mga ito. Daddy, hindi pa ba tayo papasok sa loob? Tanong ni Fea habang niyuyugyug siya nito sa braso. Nilingon ni Rosel ang anak na nakaupo sa tabi niya. Nakasimangot na ito dahil kanina pa siyang inayang pumasok sa loob ng mansyon ni na Shane. Nagpasya siyang bumaba sa kotse at inalalayan niya ang anak sa pagbaba. Eksaktong palabas naman ang katulong ni na Shane. Tatawagin na sana niya ito nang biglang may lalaking naglalakad kasunod nito. Kumunot ang noo niya at iyong lalaking nakasama ni Shane kagabi. It means nandito talaga natulog ang lalaking iyon. Sabi na nga ba tama ang kutob niya na ito ang ex-boyfriend ni Shane o di kaya boyfriend pa lamang nito? Hinawakan ni Fea ang kamay niya. Daddy, let's go! Hinawakan ni Fea ang kamay niya. Ihahatid lang kita rito pagkatapos susunduin kita mamayang hapon. Okay ba yun sa'yo, sweetie? Nangislap ang mga mata nito. Okay na okay, Daddy. Hindi niya malaman kung bakit malapit ang loob ni Fea kay Shane. Hindi kaya na nagagayuman na rin ito ang anak niya?
Napapaisip siya, nagagayuma sa isang tingin, mapang-akit na tingin. Lumabas ang lalaki sakay ng kotse nito. Nakita naman kami ng katulong at lumapit ito sa amin ni Fea. Sir Rosel, bulalas nito nang makilala siya. Si Shane ho, manang, tanong niya, tumingin ito kay Fea. Nasa kwarto po niya, pumasok po kayo sir, tatawagin ko lang si ma'am. Ang ganda-ganda naman ho ng batang kasama ninyo sir. Lumakad kami kasunod nito, anak ko ho manang. Tumango-tango ito, magandang bata, tumingin ito kay Fea. Unang bisis niyang tatapak sa loob ng bahay ni na Lola Minda. Maganda ang bahay nito, maluwang at magaganda ang mga disenyo. Sabi ng katulong, umupo muna kayo ho sir. Tatawagin ko lang si ma'am. Iniwan kami ng matanda at umakyat ito sa hagdan. Daddy, mag-isa lang ba si Ate Shane dito sa bahay niya? Tanong ni Fea na nakatingin sa mga pictures na nasa loob nito. Tanong ni Fea na nakatingin sa mga pictures na nasa sala. Naroon din ang mga lumang pictures ng pamilya Alonzo. May kasama siya rito. Hindi siya nag-iisa, nakangiti niyang sagot, pero ang totoo naiinis siya sa hindi niya malamang dahilan. Bakit ba gustong-gusto mo na makipaglaro kay Shane? I don't know, para kasing kamukha niya si mami eh. Maganda kasi siya tulad ko. Tumawa siya sa sinabi nito. Pinuri ng anak niya ang sarili nito tulad ng ginawa ni Shane nung unang bisis niya itong nakausap. Pero ang kamukha nito si Philomena, kaya hindi siya sigurado. Hindi niya makita na may hawig ito sa mamayapa niyang asawa. Sa tingin niya, gusto lang talaga ni Fea na magkaroon ng isang mami. At iyon ang bagay na hindi niya kayang ibigay dito. Bumaba ng hagdan si Shane, tama si Manang Guada, naroon si na Rosel at ang anak nitong si Fea. Wala siyang ayos, ipinusod lamang niya ang kanyang buhok na hindi pa niya nasusuklay dahil wala siyang tulog magdamag. Namumugto rin ang kanyang mga mata. Dahil sa pag-iyak, nakasuot siya ng plain white t-shirt at short. Nilapitan niya ang mga ito, sinadya niyang iwasan ang tingin ni Rosel sa kanya. Agad siyang niyakap ni Fea sa bewang niya. Kinargan niya ang bata at hinalikan sa pisngi. Malapit ang loob niya kay Fea at pakiramdam niya pati rin ito. Hello Ate Shane, nakangiting bati nito sa kanya. What brought you here, little angel? Nakangiti niyang tanong. Gusto po kitang makalaro. Ibinababa niya ito at umupo na sa sofa. Nakatingin sa kanya si Rosel pero hindi niya ito pinapansin. Binigyan sila ng maiinom na mango juice ni Manang Guada at saka ito umalis. Pagkapatong nun sa lamesa, susunduin kita mamayang hapon dahil may business pa akong pupuntahan ngayong araw. Tumayo na ito pagkasabi nun. Daddy, galit ka na kay Ate Shane? Tanong ni Fea. Tumikhin siya at wala siya sa sariling tumingin dito kasi mukhang umiyak si Ate Shane dahil sa'yo daddy, hindi kayo bati, galit na sabi ba nito. Nanlaki ang mata ni Rosel sa ininasal ng anak nito. Mahina siyang tumawa sa naging reaksyon ni Rosel. Hindi ako umiyak dahil sa daddy mo, little angel. Umiyak ako kasi may monster kagabi. At natakot ako sa kanya. Tumingin siya kay Rosel. He's bad monster. Ibinalik niya ang tingin kay Fea. Lumapit si Rosel sa anak nito. Of course not, sweetie. Hindi kasi kami friend ni Ate Shane mo. Pero hindi ko siya pinaiyak dahil bad yun. Tumingin ito sa kanya. Binalingan siya nito at sininyasan kung pwede silang mag-usap ng malayo kay Fea. Ikaw na muna ang bahala kay Fea. Gusto talaga niya magpunta rito para makipaglaro sa iyo. Kung ako lang sana ang masusunod. Ayoko sana pero mapilit siya. Kaya wala akong magawa. Tumango siya at ngumiti rito para kay Fea. Sandali lang. Bigyan nito sa kanya ng akma siyang tataliko dito. May sasabihin ka pa? Kunot noong tanong niya. Iyong lalaki kagabi. Hinarap niya muli ito. Si Henry. Mahinang tawa ang ipinukol niya rito. Kilala mo ba siya? Balik tanong niya. Umiiling ito. No, sabi niya. Yung sinasabi mong ex ko? Patuloy niya sinasabi nito at muling iniwasan ang tingin nito. Hindi niya gustong pag-usapan ang tungkol kay Henry dahil nasasaktan lang siya. Okay. Babalik na lang ako mamayang hapon. Hindi na ito nag-usisa pa. Inihatid niya ito ng tingin at nang makaalis ito ay pinuntahan niya si Fea na nakangiti habang hinihintay siyang lumapit. Ano ang
lalaruin natin, Little Angel? Magiliw niyang tanong. I don't know, sagot ng bata na tila nag-iisip pa. Kung ganon, tuturuan na lang kitang mag-paint. Nakangiting inilahat niya ang kamay sa harapan nito. Sumama sa kanya ang bata sa bodega kung saan naroon ang paintings na ginagawa niya kahapon. Ito ang pinagkaabalahan niya para maalis sa isipan niya si Rosel. Ngunit hindi nangyari dahil mayroong batang paslit na gustong makipagkaibigan sa kanya. Masaya silang nagpinta. Narumihan ang mukha nito at ang buo nitong kasuotan. Halos maubos ang mga pintura niya dahil sa paglalaro nito. Doon na rin sila sa bodega kumain ng tanghalian. Ipinalinis niya kay Manong Puldo ang bodega para gawin niyang workplace niya. Nasa likurang bahagi lamang ito ng mansyon. Naroon ang mga pictures niya na nakaipit sa isa't isa sa steering at kapag gabi ay sinisindihan niya ang mga lead lights na ikinabit niya sa mga painting na yan. Nakakalimutan niya ang mga problema niya sa buhay. May folding bed ang loob ng bodega at mga upo ang kawayan na ipinagawa niya sa mga tauhan nila sa asyenda. Sariwa ang hangin na pumapasok dahil may malaking bintana. Ang bodega nilagyan na lamang niya ng sunflower plastic curtains. Ate Shane, nasaan po ang Lola Minda mo? Tanong ni Fea habang kandong niya ito. May inaasikasong negosyo sa kabilang bayan. Baka kasama siya ng daddy mo. Ginulo niya ang buhok ng bata. Mabait po ba ang daddy mo? Mabait ba siya sa'yo? Kanda utal-utal niyang tanong. Yes, lahat ginagawa po ni daddy para kinabukasan ko at laging sinasabi ni daddy na mahal niya ako. Niyakap niya ito. Alam mo, dapat mahalin mo ang daddy mo. Ate Shane, bakit hindi na lang po ikaw ang maging mami ko? Diretsong tanong nito sa kanya at nakatingala pa. Naubo siya sa sinabi nito. Ikaw talaga, bata ka? Kiniliti niya ito at malakas itong tumawa sa ginawa niya. Nagkwentuhan pa sila hanggang sa mapagod na ito at nakatulog sa kandungan niya. Pag-isipan ko kung magiging mami mo ako. Nakangisi niyang sambit nito habang natutulog ito. Malapad ang ngiti ni Rosel habang patungo siya sa mansyon ng mga Alonzo. Susunduin niya si Fea roon at makikita niyang muli si Shane. Gusto niyang tanungin kung bakit namumugto ang mga mata nito pero nahihiya siya. Wala siyang karapatan o sisayan ng personal na buhay nito. Lalo na at hindi naman ito nagsasabi sa kanya. Isa pa, hindi na nga pala sila magkaibigan ni Shane. Itinuon niya ang sarili sa pagmamaniho habang nakikinig ng mga rock songs. Malapit na siya sa mansyon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ikinonekta niya ito sa Bluetooth earphone niya. Hello? Sino to? Hindi kasi familiar sa kanya ang number dahil unregistered ito. Hindi nagsalita ang nasa kabilang linya. Hello? Ulit niya ngunit wala pa rin hanggang sa puputulin na niya ang tawag ng magsalita ang nasa kabilang linya. Si Rosel Sebastian ba to? Tanong ng isang babae. Sino ka ba? Walang emosyon niyang tanong. May kailangan kang malaman tungkol sa batang nakapatay sa asawa mo. Natigilan si Rosel. Bigla niyang inapakan ang preno at itinigil ang sasakyan sa tabi. Sino? Ang batang yon, malakas niyang tanong pero bigla na lang ibinababa nito ang kabilang linya. Nang namatay si Filomena sa aksidente ay hindi na inalam pa ni Rosel ang pangalan ng bata at kung taga saan ito. Ang kanyang mama lamang ang nakausap ng mga ito dahil nung panahong iyon ay wala siyang sa kanyang sarili at ang sarili niya ang kanyang sinisisi sa lahat ng iyon. Nagpasya siyang kontakin si Travis, ang kaibigan niyang investigador na nagtatrabaho sa NBI.